Mga bagong propeller na ibinigay ng South Korea para sa BRP Conradia PS-39 na ikabit na ng Philippine Navy. Ang nasabing barko ng Pilipinas balik na sa mga misyon nito sa West Philippine Sea. 12 F-22 Raptor ng US Air Force lumapag na sa Israel. Ito ang kauna-unahang beses na ipinadala ng Amerika ang kanilang mga F-22 Air Superiority Fighter sa Israel. Ibig sabihin nito, Israel at Amerika laban sa Iran. Walang makakapigil sa Japan na maglagay ng kanilang mga medium-range surface-to-air missile malapit sa Taiwan bilang pangontra sa mga missile at eroplano mandirigma ng China. Maglalagay din ngayong taon na ang Japan ng mga electronic warfare at radar malapit sa Taiwan ayon sa Japan Defense Minister. Senator Mark Oleta hindi pinabigyan na palitan o tanggalin ang kanyang mga pahayag sa Commission on Appointment patungkol sa Calayan Island Group. Ayon sa komite, gusto muna nilang mapag-aralan at makita ang mga pahayag na gustong ipalit ng nasabing senador. BRP Raja Sulaiman Offshore Patrol Vessel at BRP Audrey Banyares, formal ng kinomisyon ng Philippine Navy. BRP Conradia PS-39, Puhang Class Corvette balik na sa kanyang mga misyon sa karagatan ng Pilipinas matapos maikabit ang mga bagong propeller na ibinigay ng South Korea. Back to action na ang isa sa pinakamalakas na barko ng Pilipinas na ipinagkaloob ng South Korea sa Philippine Navy. Opisyal namang kinomisyon ng Philippine Navy ang BRP Raja Sulaiman PS-20 Offshore Patrol Vessel at BRP Audrey Banyares PG-910 Fast Attack Interdiction Craft Missile. Ang BRP Raja Sulaiman naman ay armado ng iba't ibang mga armas pero mas naging highlight ang isang long-range acoustic device at laser dazzler. Ito ang kauna-unahang barko ng Pilipinas na nilagyan ng nasabing sistema. Ayon sa isang fact sheet mula sa Italian Defense Electronics firm, ang sistemang ito ay may kakayahang gumawa ng sobrang malakas na nakakagambalang tunog, mataas na intensity na ilaw at isang laser dazzler. Pwede itong gamitin ng barko ng Philippine Navy sa mga barko ng China Coast Guard o People's Liberation Army Navy nang hindi gumagamit ng nakakamatay na armas sakaling magkaroon ng komprontasyon sa pagitan ng mga barko ng magkabilang panig. Inihayag naman ng Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na patuloy ang Armed Forces of the Philippines. Ito ay karapatan ng Pilipinas upang masiguro ang seguridad ng ating bansa. Walang ibang bansa ang makakapigil o makakadikta sa Pilipinas. We are blessed to be an archipelago, but we have to have the capability to defend our archipelagos on all sides of our archipelago. At we have the right to modernize our armed forces of the Philippines. Karapatan po natin yan. At hindi po tayo magpapadikta sa kahit na anong bansa dun sa ating ginagawang modernization. Because again, we have to, it is our right to defend our nation, our archipelago. And we are not just defending our archipelago, we are defending our sovereignty, and then we are defending our future. Sa ibang balita naman, plano ng Japan na mag-deploy ng mga surface-to-air missile malapit sa Taiwan sa Marso ng taong 2030. Sinabi ng Defense Minister nito habang tumataas ang tensyon sa rehiyon. Ito ang unang pagkakataon na tinukoy ng Japan ang isang timeline para sa pag-deploy ng missile sa isla ng Yonaguni. Ang Yonaguni ay 110 kilometro lamang ang layo dito sa Taiwan. Nakahanda rin ang Japan Self-Defense Force sakaling parsahang sakupin ng China ang Taiwan. Isa ito sa mga hakbang ng bagong Prime Minister ng Japan at Japan Defense Minister upang masigurong ligtas ang mga nasasakupan nito sa anumang banta mula sa China. Ipinahayag ng Japanese Defense Minister ang deployment ng mga missile matapos magpahayag ang China ng export ban sa 20 mga Japanese companies at entities. Mga medium-range surface-to-air missile ang ilalagay ng Japan sa kanilang nasabing isla na kayang ma-intercept ang mga paparating na mga missile at eroplano ng China. Ang mga missile defense system ng Japan ay kayang matrack ang nasa 100 target at tamaan sa layo na hindi bababa sa 50 kilometro. Maglalagay din ang Japan ng mga electronic warfare unit at radar ngayong 2026 na kayang paralisahin ang anumang komunikasyon ng kalaban. Grabe mga kabayan, F-22 ng Amerika dumating at lumapag na sa Israel. Ito ang kauna-unahang beses na ipinadala ng Amerika ang kanilang mga pangmalakasang 5th generation fighter sa Israel. Ito na ba ang simula ng operasyon ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran military at mga proxy nito?
Laban Pinas.